Tulad nga po ng sinabi ni Pastor na last month pa po niya to sinabi sa akin na September 10 ako raw po yung ina-assign po niya dito. Alam niyo po, during nung August po, napakatagal ko pong tinatanong si Lord ko ano po ba yung topic ko na gagawin. Wala pong pumapasok sa isip ko, wala pong kinukonvict sa akin si Lord. Pero one time po, nung last Wednesday po, nung nag-midweek service po kami, napakarami ko pong sharings na narinig po sa mga kasama po natin, mga kapatid po natin. Doon po nabuo yung message ko po ngayon. But, tulad nga po na sinabi ko kanina, napakaseryoso po natin, kaya po sobra po akong na-amaze din po talaga sa mga narinig po natin na testimony. Na alam niyo po, yung galaw po ng Lord, yung plano po ng Lord sa buhay po natin is napakagrabe po. Pero bakit po natin hinahayaan ang Lord na lumayo sa atin, di po ba? Hinahayaan po natin ang ating sarili na lumayo sa Panginoon, hindi natin unahin si Lord, bagkus inuuna natin yung mga sarili nating plano, di po ba? Kaya po, napakasarap pong isipin na kapag po talaga kay Lord natin inilapit lahat, kay Lord natin idinulog po lahat, alam niyo po yung pakiramdam na parang pinag-ehelen ni Lord, na diyan ka lang, pahinga ka lang, ako na bahala sa buhay mo. Di po napakasarap po ng ganun. Kaya po, ang topic ko po ngayon, ito po yung isi-share ko rin po sa inyo na, is God your first or last option? Tugmang-tugma po dun sa mga narinig po natin na testimony, na si Lord po ba yung inuuna natin? O si Lord po ba yung panghuli natin na option sa buhay natin? Kasi nga po, diba po, ang realidad po, napakarami pong mga tao ang dumaranas po ng iba't ibang karamdaman sa sarili, sa buhay, na nung time po na wala po silang mga sakit, mga karamdaman, hindi po nila naiisip si Lord. Hindi po nila inuuna si Lord. Pero the time na nagkaroon po sila ng matinding karamdaman, doon lang sila lumapit kay Lord na sinasabi nila, nangangako sila na, Lord, pagalingin mo lang po ako. Pagalingin mo lang po ako, maglilingkod ako sa iyo. Pero nung time na malalakas sila, hindi nila masabi kay Lord yun. Hindi po ba? Meron din po mga tao na, marami pong mga tao na parang ginagamit po si Lord na parang fire extinguisher. Na kapag may sunog, gagamitin po natin for emergency. Na parang ganun si Lord po na kapag emergency, tatawag tayo kay Lord. Lord, ikaw na lang po yung last resort ko, ikaw na lang po yung kailangan ko, ikaw na lang po yung huli kong pag-asa. Tulungan mo lang po ako dito sa aking problema. Tulungan niyo lang po akong masolve tong problema ko na to, maglilingkod po ako sa inyo. Di ba po? Laging last. Laging huli si Lord sa buhay natin. Kaya yun po yung nakakalungkot na hindi po natin alam na bakit sa every time na nakakarinig tayo ng mga gospel, mga salita ng Panginoon, na sinasabi po ng Panginoon, ng Bible, na sa Panginoon walang imposible. Sa Panginoon lahat kayang-kaya niyang gawin. Pero bakit hindi tayo lumapit agad sa Panginoon, di po ba? Bakit lagi natin siyang isinasantabi? Bagkus yung inuuna po natin yung mga makamundong bagay dito sa mundo, yung mga personal nating mga pangangailangan na patungkol sa mundong ito, yun po yung inuuna natin. Pero yung paglapit natin kay Lord, lagi natin siyang hinuhuli. Di po ba? Yun po yung nakakalungkot po sa napakaraming mga tao, Kristiyano man or hindi, yun po yung nangyayari sa kanilang mga buhay, na patuloy po na alam po natin na ikinalulungkot po yan ng Panginoon. Pero bago po na tayo dumako po sa atin pong mga topic, i-share ko lang po sa inyo about po sa Exodus chapter 20 verse 1 to 11. Yan po yung pangako ng Lord Yan po yung sinabi ni Lord sa mga Israelita during old times na talagang nagpapasimula po ang mga Kristiyano na mamuhay po. Sinabi po dyan ng Panginoon, ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto kung saan kayo inalipin. Huwag kayong sasamba sa ibang mga Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyong itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na henerasyon na mga napopoot sa akin.
Pero ipinapakita ko ang aking pagmamahal sa napakaraming henerasyon na nagmamahal sa akin at sumusunod sa mga utos ko. Huwag ninyong gagamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ang magpaparusa sa sino manggagamit ng pangalan ko sa walang kabuluhan. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga at gawin ninyo itong natatanging araw para sa akin. Magtrabaho kayo sa loob ng 6 na araw, pero ang ikapitong araw, ang araw ng pamamahinga ay talaga ninyo para sa akin. Ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop o mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit, ang lupa, ang dagat at ang lahat ng naririto. Pero nagpahinga ako sa ikapitong araw. Kaya pinagpala ko ang araw ng pamamahinga at ginawa itong natatanging araw para sa akin. Ito po yung sinasabi po ng Lord, di po ba? Na napakalaki po ng plano ng Lord sa buhay natin. Ginawa niya po yung langit, yung lupa, yung tubig, yung araw, lahat po ginawa po niya para po sa atin. Di ba po, doon pa lang po sa pag-build po ng Panginoon ng mundo, isa na pong napakalaking pagpapala po yun sa atin. Kaya po, bakit po natin isinasantabi yung kakayahan ng Lord sa buhay po natin? Bakit po natin laging hinuhuli si Lord sa buhay natin? Pero alam po naman natin na kay Lord wala pong imposible. Kay Lord lahat kayang-kaya po niyang gawin. Kay Lord lahat tayo makakaasa ng pagpapala, ng pag-asa, ng kapayapaan at kasiyahan sa ating buhay. Di po ba? Yan po yung i-share ko po sa inyo sa umagang ito about po sa kung paano po natin uunahin si Lord sa buhay po natin. Pwede po ba sama-sama po muna tayong tumayo? Tayo po yung manalangin po. Yes, O Lord. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus, O Lord. Panginoon, patuloy po, Lord God, kaming dumudulog sa iyo, Panginoon, Lord God. Naninikluhod, Lord God, nagpapakumbaba. Sa oras ito, Panginoon, Lord God, kasihan niyo po kami, Panginoon, Lord God, ng inyong banal na Espiritu. Pangunahan niyo po, Lord God, ang bawat isa sa amin, higit sa lahat, sa magsishare po, Panginoon, Lord God, ng inyong banal na salita, Lord God. Nawa, Lord God, ang lahat po na makakarinig dito, Panginoon, ay tunay nga, Lord God, na tumimo sa kanilang mga puso at isipan, Lord God. Nang sa ganun, Panginoon, Lord God, ito po ay sa kanilang pong maisabuhay, Panginoon. Sama-sama po namin maisabuhay ang lahat po namin mapapag-aralan, Lord God, sa umagang ito na inyong mga banal na pangako, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na salamat, Lord God, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin, na muli kaming makapakinig, Lord God, ng inyong mga salita. Na tunay nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng kapayapaan, Lord God. At higit sa lahat, nagbibigay sa amin ng pagtitiwala, Lord God, sa inyo na patuloy kaming lumakad sa inyong kalooban lamang, Panginoon. Kaya, Lord God, kayo po'y manguna sa aming kalagitnaan, Lord God, and we declare, Panginoon, lalabas kami dito sa bulwagang ito, Lord God, ng buong galak, buong saya, buong giliw, Panginoon, Lord God, naming lalakaran ang inyong mga banal na pangako, Panginoon. Kaya muli, Lord God, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila, at pagsamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody says, Amen and Amen. Hallelujah, praise God. Okay po, ready na po ba tayo ulit? Bago po yan, di po napakasarap pong isipin na kapag po tayo yung may ginagawa sa ating buhay, may pinagdadaanan, problema, di po napakasarap pong lumapit kay Lord. Di po ba? Pero kapag po kasiyahan, puro yung parang feeling natin, parang blessed na blessed tayo, pero hindi natin inuuna si Lord. Di po ba? Parang lahat, pagka nagkaroon ka ng blessings, puro layaw, puro luho, yung ginagawa natin sa sarili natin. Labas dito, labas doon. Di po ba? Pero kapag po punong-puno tayo ng problema, doon lang tayo lalapit kay Lord. Di po ba? Pero bakit po karamihan sa mga tao, ganun po yung nangyayari? Kaya po ang tanong, paano po natin uunahin si Lord? Paano po natin siya bibigyan ng pahalaga, iprioridad sa buhay po natin? First option po natin is, He is an all-knowing God. Di ba po tulad doon sa sinare po natin na about sa Exodus po, alam po ng Panginoon ang lahat ng bagay. Dahil siya po yung gumawa nito eh.
Siya po yung gumawa sa atin, siya po yung gumawa ng langit at lupa. Kaya alam na alam po ng Lord kung ano po yung pangangailangan po ng bawat isa sa atin. Kung tayo po ba'y masaya, tayo po ba'y malungkot sa oras na to, alam po ng Lord yan. Kahit po saan sulok tayo ng mundo magtago, kitang-kita po ng Lord ang lahat ng mga ginagawa po natin. Ito may kasalanan, ito may mabuti, kitang-kita po ng Lord ang lahat po ng ginagawa natin. Dahil tunay nga po na wala pong perpekto sa mundong ito. Lahat po tayo makasalanan. Kaya po lahat yan ay nakikita po ng Panginoon. Ang nais lamang po ng Lord sa atin is yung tayo po yung lumapit sa Kanya. Tayo po yung mag-seek ng help sa Kanya. Tayo po ba? Hindi po yung parang tayong nagmamalaki na kaya natin to. Kapag may problema tayo, kaya ko to. Kaya kong solusyonan to. Pero in the end, nabibigo tayo. Kasi wala si Lord sa buhay natin. Diba po? Pero blessed po tayo lahat po dito dahil tayo po yung nakakilala po sa Panginoon. Kaya po, alam ko po na bawat isa po sa atin talaga po every time na nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, alam ko po na si Lord pa rin po yung ating inuuna. Si Lord po talaga yung lagi nating nilalapitan para po tayo samahan or gabayan sa mga pagsubok po natin. Sabi nga po dyan sa Jeremiah 1 verse 4 to 5, sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremiah, bago kita inilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, hinirang na kita para maging propeta sa mga bansa. Di po ba, ganyan po tayo eh. Kumbaga, nasa tiyan pa lang po tayo ng ating mga ina, pinili na po tayo ng Lord na maging anak po niya. Nasa sa atin na lang po yun kung talagang lalapit po tayo sa Lord. Nasa sa atin na lang po yun kung talagang magpapagamit po tayo sa Panginoon para po maranasan natin kung ano po yung plano ng Panginoon sa buhay po natin. Kasi kung hindi pa natin siya pipiliin, alam din po ng Lord yan na hindi mo siya pipiliin. Dahil napakarami pong mga tao na talagang wala pa pong tunay na pagkakilala sa Panginoon. Ang siya pong ang gumagawa po ng iba't ibang gawi. Tulad po ng mga nakikita po natin sa mga YouTube, sa mga balita na sa ibang bansa po, napakarami na pong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, di po ba? Yun po yung will na rin po ni Lord yun na sa mga taong hindi po nakakilala sa Kanya, wala pong tamang na relasyon sa Kanya, talagang pong gagawin po nila yan. Yan po yung nasa Revelation na po. Kaya po tayo pong nagkaroon po ng relasyon sa Panginoon, blessed po tayo, napaka-blessed po natin dahil meron po tayong Diyos na sinasamba, meron po tayong Diyos na nilalapitan, at Diyos na talaga pong siyang tutulong sa atin sa lahat ng oras ng ating pangangailangan. Tulad nga po ito, sinabi rin po ni Pablo sa Galatia chapter 1 verse 15 to 16. Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipinanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak. Ito po yung si Jesus. Para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Nang mangyari ito, hindi ako sumangguni kanino man. Ito po yung time na nangangaral na po si Pablo. Before po kasi si Pablo po yung hindi pa po siya napipili ng Panginoon. Nung time na yon, talagang hinayaan po ni Lord na gawin niya yung pagsupil sa mga lingkod ng Diyos. Siya po yung pumapatay, siya po yung numuhuli. Pero nung pinaranas na po ng Lord yung kanyang plano kay Pablo, tignan niyo po yung ginawa po ng Lord sa buhay po ni Pablo. Napakarami pong mga message ang naisulat po ni Apostol Pablo sa Bible. Dahil tunay nga po na talagang ginamit po siya ng Lord. Pinili po siya ng Lord para po maipangaral po yung napakaraming mga banal na salita sa iba't ibang nasyon, iba't ibang tao, yung mga taong wala pa po talagang tunay na relasyon sa Panginoon. Yun din po yung plano ng Lord sa atin na kung tayo po yung magpapagamit po sa Lord ng ating buhay, yan po yung nais ng Lord. Yung ma-share po natin yung gospel niya, yung mga salita po niya sa mga taong wala pa pong tunay na relasyon. Pero tayo nga po, as a Christian, nakakilala na po, napakatagal na po nating nakakilala, nakatanggap. Pero parang hiyang-hiya pa rin po tayo mag-share ng gospel of God, di po ba? Parang hiyang-hiya pa rin po tayong i-share na kung gaano kabuti ang Lord sa buhay po natin. Di po ba? Yun po yung nakakalungkot na parang ikinakahiya natin si Lord sa mga maraming tao.
Na dapat po talaga, si Lord po yung lagi nating inuuna. Hindi po yung ang isi-share natin yung buhay po ng ibang tao. Hindi po yung buhay po ng kapitbahay natin yung isi-share natin. Hindi po nalulugod si Lord sa mga ganung tao po. Pero kung si Lord po ang inuuna natin i-share sa mga taong dumaranas ng pagsubok, dumaranas ng paghihirap, once po na i-share natin yan sa mga tao na ito, tignan niyo po, magbibigay ng kalakasan yung sa kanila. Mamumuhay sila ng merong pagtitiwala sa Panginoon dahil nakarinig sila ng mga salita ng Lord galing po sa atin. Natunay nga po na yun po yung way ng Panginoon sa atin. Yun po yung gusto ng Lord sa atin. Dahil yan po yung ginawa niya sa mga apostol. Ang spread out po yung mga salita niya para po mas marami po makakilala at makatanggap sa Kanya. Second point po natin is about He is a powerful God. Naniniwala po ba kayo dyan na si Lord po yung pinakamakapangyarihan sa lahat? Pero bakit po ang daming tao ang hindi po lumalapit sa Kanya? Di po ba? Ang dami pong tao na hindi po siya hinihinga ng tulong. Kahit alam na natin na si Lord yung tagapagligtas natin . Di po ba? Pero never tayong lumalapit agad kay Lord. Ang inuuna pa rin po natin yung sarili natin. Di po ba? Kaya nga po ayon po sa 1 Chronica chapter 29 verse 11, makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari o Panginoon at higit kayo sa lahat. Di ba po napakasarap po na isipin, yan po yung sinabi ni Haring David during that time na sobra-sobra po talagang worshiper si Haring David sa Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon talaga po si Lord yun lagi niyang inuuna. Kaya tingnan niyo po kung gaano po pinagpala si Haring David. Siya po itinuring na best friend ng Panginoon natin, di po ba? Kaya po napakasarap isipin din po na kapag si Lord po yung lagi nating inuuna, lagi nating nilalapitan, baka maging best friend din tayo ni Lord, di po ba? Napakasarap isipin po noon na every time na dumaranas po tayo ng problema, lapit lang po tayo kay Lord. Kasi usually sa mga normal na tao po, di ba po pag may problema tayo, saan po ba tayo lumalapit? Hindi po sa magulang Sa mga kaibigan po natin. Doon tayo nagkukwento ng mga nararanasan nating problema, yung mga kalungkutan. Di ba doon natin isinishare lahat yung mga nararamdaman natin sa dibdib natin. Paano po kung si Lord po yung gawin nating best friend? Kay Lord natin sabihin lahat yung mga nararanasan natin, yung mga lahat ng nararamdaman natin sa ating puso. Di po ba? Napakasarap isipin na kung kay Lord natin idudulog lahat ng mga nararanasan natin, imposible pong hindi po ninyo masolve yung mga problema po natin sa buhay. Di po ba? Kasi yan po rin yung pangako according po sa Mateo chapter 19 verse 26. Tinignan sila ni Jesus at sinabi, ito po si Jesus na po nagsasabi, imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. Di po ba? Napakasarap pong isipin na every time na tayo po lumalapit kay Lord, wala pong imposible na hindi po niya ito dinggit Pero kapag po sa mga kaibigan po natin, bukod po sa ichinismis mo na yung buhay mo, yung sarili mo, hindi mo sure kung anong gagawin sa'yo ng kaibigan mo. Baka nga itchismis ka pa sa ibang tao, di ba ba? Ay, ito sa ganun. Ganito pala yung nararanasan niya ngayon. Di ba ba, malaking problema pa po uli. Kung kay Lord na natin kagad idinulog yung problema natin. Kasi on the spot, kung hindi man ito bigay ni Lord kagad sa iyo, solusyonan kagad ni Lord, ipapakita ni Lord sa iyo kung paano mo ito solusyonan ng kasama siya. Dahil kung ikaw lang talagang gagawa, baka malabo talaga. Napakalabo po na masolve natin yung problema natin. Pero kung kay Lord natin talaga po ipagkatiwala, wala pong imposible sa Panginoon. Sa mga taong nagkakasakit, sa mga taong nalalayo ng landas, tingnan niyo po, napakarami pong kahit po sa iba't ibang mga social media ngayon, napakarami pong nagtitestimony kung paano po gumalaw si Lord sa buhay nila. Every time na dumaranas sila ng problema, napakasarap pong isipin na yung galaw ni Lord, grabe. Tulad nga po kila Sister Sheena, kila Tita Lenny, di po ba? Napakagrabe nung ginawa ni Lord sa buhay po nila. Akala nila kung sa kanila lang, talagang
punong-puno ng problema eh. Parang ang bigat-bigat po, di po ba? Akala natin hindi natin kakayanin, malalampasan. Pero tingnan niyo po yung galaw ng Lord. Binibigla tayo ni Lord ng biyaya. Hindi natin ine-expect na ganito ang ibibigay niya sa atin. Pero ang hinihiling lang natin, napakaliit lang. Pero tingnan niyo po yung binibigay ng Lord. Grabe, grabe. Sobrang grabe po yung binibigay niya. Kapag po talaga lahat binigay natin sa Panginoon. Eh. Amen po ba? Kasi kung talaga pong inuuna natin yung sarili nating kakayahan, wala po tayong magagawa. Pero kung si Lord po yung kasama po natin, for sure po yan, wala pong imposible sa Panginoon. Lahat po ng mga pangako ng Panginoon sa atin, ipaparanas po niyan sa atin. And according po sa Pilipos chapter 4 verse 19, at dahil kayo'y naki Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Tingnan niyo po yung pangako ng Lord, di po ba? Mula sa ating Panginoon, ipaparanas niya yung mga kayamanan na nasa Kanya. Di po lagi po sinasabi ng ating pastor na yung kayamanan ng ating Panginoon, wala yung kapantay. Walang katapusan yan, walang hanggan. Lahat ng kayamanan niya talagang nakalaan para sa atin po eh. Nasa sa atin na lang po yan kung tayo po lalapit sa Panginoon. Nasa sa atin na lang po yan kung tayo po magpapakumbaba sa Panginoon. Kasi kung tayo po lagi nagmamataas sa Panginoon, definitely po ibababa ka ng Panginoon. Yan po yung mga pangako ng Panginoon sa atin eh. Pero every time po na nagpapakumbaba po tayo, tingnan niyo po, naranasan niyo na po ba yung time na nagkaroon ka ng problema, napakabigat? Pero nung umpisa, ikaw yung nag-iisip ng paraan para masolusyonan mo ito. Di ba po parang ang tagal ng proseso ng problema mo. Napakatagal na masolusyonan yung problema mo. Pero the time na tayo yung dumulog kay Lord, iniyak natin kay Lord lahat. Nilapit natin kay Lord lahat. Halos magkatulo na yung mga sipon-sipon natin kung saan sa mga tubig sa katawan natin, naubos na. Idulog lang natin, iiyak lang natin kay Lord. Tingnan niyo po, mga ilang araw lang po yan, tignan niyo po yung galaw ng Lord. Naranasan niyo na po ba yun? Kasi ako naranasan ko po yan. Dumating din po ako sa punto na talaga pong yung sarili ko yung inuuna ko. Napakahirap po na kapag po ang sarili po talaga ang inuuna natin, yung kakayahan natin. Pero the time po na dinulog ko po yan sa Panginoon, lahat ng mga pinagdadaanan ko, iniyak ko po yan, ilang araw. Tignan niyo po ang ginawa ng Panginoon. Gumamit po siya ng mga iba't ibang tao para lang po masolusyonan yung problema ko. Yun po yung napakasarap pong isipin na kapag po pala si Lord yung inuuna natin, iba po yung galaw na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Di po ba? Especially ngayong Sunday, marami po tayong mga kapatid po na wala po dito. Hindi po natin alam kung ano po yung mga kanilang iba't ibang kadahilanan kung bakit po sila wala dito. Pero yan po yung sinabi na po ng Panginoon. Hindi po niya sinabi, inutos po niya na every Sunday po, every 7th of the week po talaga na ibigay natin kay Lord yung araw na to, ng araw ng linggo. Pero marami pa rin po mga tao, Kristiyano na o hindi, ang hindi po inilalaan ang araw ng linggo para po sa Panginoon. Kaya po, definitely po hindi po si Lord yung kanilang priority. Hindi po si Lord yung kanilang first option. Di po ba? Pero napakapalad po natin, tayo po ay nandito. Alam po ng Diyos na si Lord po talaga yung first option natin sa ating buhay. And hopefully po yan po yung malakaran po natin every now and then sa ating buhay. Na patuloy po na si Lord yung talagang i-prioritize natin. Hindi lang po sa araw ng linggo, kundi sa mga araw po na marami pong mga gawain dito sa ating church. Hopefully po sana po maggawa po yan ang bawat isa sa atin na hindi lang po sa araw ng linggo dapat nating pinapangarangalan ang ating Panginoon o dinadakila, sinasamba ang Panginoon, kundi araw-araw po dapat. Kaya po malaking bagay po yung mga Bible studies po natin na ilalagay po natin sa iba't ibang lugar. Kasi dyan po nakikita po natin na kung ano po yung plano ng Lord sa buhay natin. Especially as a anak ng Lord, dapat po talaga habang maaga pa lang, ngayon pa lang po ginagamit na po natin yung ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi no one knows po
kung kailan po darating ang rapture. May share ko lang po sa inyo, kagabi po meron po akong customer. Isa po siyang Christian din. Magpapastor din po siya. Napakaganda po nung sharing namin kagabi. Although maiksi lang po yung pag-uusap namin, pero about rapture po yung nangyari, nung napag-usapan po namin. Alam niyo po yung napakarami na po nating nababalitaan sa iba't ibang lugar na nakakaranas po ng sinasabi nila na ito po yung nasa Revelation, nasa pahayag na ito po yung mga mangyayari, na iba-ibang kuro-kuro po yung nangyayari po, na naglalabasan na raw po yung mga balang. Pero ang katotohanan po, nagsisimula na nga rin po. Nagsisimula na po ang paghahanda ng mga antichrist po na mga tao. Sa Israel lang po, nagsisimula na pong ipunin yung mga red heifer po. Yung pagpapatayo rin po ng templo doon po sa Israel. Nagsisimula na rin po yan. Kaya nga po, kailan pa po tayo magsisimulang lumakad sa kalooban ng Panginoon? Kailan pa po natin sisimulang spread yung word of God, di po ba? Kailan pa po natin naiisip sa sarili natin na makapag-akay tayo ng marami pang kaluluwa dito sa church na to para hindi po sila maiwan sa rapture? Kasi hindi po natin alam kung kailan po darating ang rapture. Parang araw po yung magnanakaw na bigla na lang pong darating, mawawala po yung mga kasama natin, baka po tayo maiwan. Yun po nakakalungkot. Kapag po naiwan po tayo dito, definitely po mararanasan po natin yung tribulation, yung paghihirap po, 7 taon at paghihirap dito sa mundo. Yung gusto mo na pong mamatay pero hindi ka mamatay-matay. Kasi kalooban po ng Lord yan. Di ba po? Kaya nga mga kapatid, napakasarap po na isipin. Ako po sa part ko po, nung sinabihan po ako ni Pastor na mag-share po, sabi ko nga po sa kanya, may choice pa po ba ako? Sabi ko po, diba? Kasi wala akong choice. Kasi nilaan ko na kay Lord yung buhay ko Kaya sabi ko, wala na po akong choice. Susunod at susunod po ako kung ano po yung will ng Lord sa buhay ko. Hindi man po ako magpapastor, pero yung pag-share po ng Word of God, is a great opportunity na po ito para po sa akin. Hindi lang po sa pagpapaawit, sa pagtugtog. Dapat po lahat po ng bagay na binibigay po sa atin ng Lord, dapat po i-grab po natin agad ito. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag na tayong magpa-kieme-kieme pa na ayoko, nahihiya ako, hindi ko yan porte, hindi ko yan, baka kung ano lang masabi ko. God knows kung ano po yung lalabas sa bibig nyo. Kasi sa ngayon, sa oras po na to, kinakabahan po ako kung paano ko po i-share sa inyo yung mga Word of God. Dahil unang-una po, hindi ko po ito porte. Pero tingnan niyo po yung nararanasan ko. Before po kami mag-start, nag-pray na po kami. Pinasa Diyos ko na lang po lahat. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa buhay ko. Kung ano po yung kalooban mo, yun po yung lumabas sa bibig ko. Kaya hindi po sarili ko ang dapat na mataas dito, kundi ang Panginoon po lamang. Dahil yan po yung nais ng Lord sa buhay po natin. Di po ba? Kaya hopefully po, na marami po tayong mga kapatid na magpagamit po sa Panginoon. Nagsisimula na po kay Sister Sheena, kay Tita Lenny, sa marami pa po sa atin dito. Kila Abby, nagpapasimula na pong gumalaw ang Lord. Kaya huwag na po tayong magpaiwan. Paggamit na po natin yung buhay natin sa Lord. Sa mga simpleng bagay man lang po, magamit po natin yung ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil yan po yung nais ng Lord sa buhay natin Kasi po kung tayo po yung magsasawalang kibuna lang po, baka dumating po ang time ng rapture, maiwan po tayo, nakakalungkot po yun. Ako, hindi ko po sure kung kailan po darating ang rapture. Pero nakahanda po ako sa rapture. Kasi alam ko po, sa kabila ng mga kasalanan ko rin po na nagagawa sa buhay, alam ko po na nasa akin po ang Panginoon. Kasi si Lord po yung lagi kong tinataas. Si Lord lang po yung nasa isip ko lagi. Pero yung kasalanan talaga habang nasa mundo po tayo, hindi po tayo exempted na hindi po magkasala Pero sana po, every time na nagkakasala tayo, dinudulog po natin kay Lord kagad, Lord, sorry. Sorry, nasabi ko po to. Sorry, nagawa ko po to. Sorry, naisip ko po to. Sana po, Lord, hindi ko na po to magawa. Pero patuloy pa rin po, nakakagawa pa rin po tayong kasalanan. Kasi mga tao lang po tayo. Wala pa po yung Holy Spirit sa katawan natin Na talagang yung blessings or yung pagpapala, yung guidance ng Lord na talagang maging banal tayo, wala pa po
Kumbaga yun po yung nilalakaran natin dito sa church eh. Kasi diba nga po, ang nasa church, hindi po ito para po sa mga matutuwid. Ito po para po sa mga makasalanan. Kaya nga po, na tayo nag-aaral ng Word of God para po mas lalo tayong lumalim, mas lalo po tayong makaintindi kung ano po yung will ng Lord sa buhay po natin. Kaya yun po yung dapat na i-grab po natin sa ating buhay. Napilitin po nating lumakad ng ayon po sa kalooban ng Panginoon. Kasi sabi rin po dyan sa Isaiah 41, chapter 10, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Di ba po napakasarap pong isipin na walang ibang makakapagligtas po sa atin kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Yan po ay kung talagang tatanggapin po natin si Lord bilang ating Hari at Diyos ng tagapagligtas ng ating buhay. Pero kung tinanggap nga natin siya, pero patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan, then hindi po natin hinihingi, hindi po tayo nagre-repent sa Kanya, para saan pa po yung pagkakilala natin kay Lord kung hindi po tayo marunong humingi ng tawad sa Kanya. Then patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan po. Di po ba? Kaya paano po natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay? Di po ba? Ito pong susunod po nating topic po. Napakasarap po nitong isipin kapag po ito po yung naranasan ng bawat isa sa atin. Yan po ay, He is our comforter. Di po ba? Napakasarap pong isipin na di po pagka sa magulang, sa anak, kapag po nadapa yung anak mo, tumatakbo yung magulang para itayo yung anak mo. Kapag may nanakit sa anak mo, nilalapitan mo para tulungan yung anak mo. Di ba po, napakasarap pong isipin na yung anak, sa anak na kinokomfort ka ng nanay mo, ng tatay mo, inayakap ka niya ng mahigpit, hinahalikan ka. Di ba napakasarap pong isipin yun na, paano po kung si Lord kaya yung ganun? Yung sobrang-sobra kang niyayakap ni Lord. Kasi ayaw kanyang mapahamak, ayaw kanyang malungkot, ayaw kanyang mapighati. Di ba po napakasarap pong isipin na kapag po meron tayong Diyos na siyang aakay sa atin, napakasarap pong mabuhay siguro po. Kung yun po yung laging nasa isip po natin, nasa puso po natin. Kasi parang po yung nanay at tatay or anak at magulang na talaga pong buong puso kang minamahal, buong puso kang inaalagaan, buong puso kang inaaruga. Dahil napakasarap pong magkaroon ng anak. Totoo po yan. Napakasarap pong magkaroon ng anak na yan po yung niyayakap mo, nilalambing-lambing mo. What if pa kung si Lord yung maglambing sa atin, di po ba? Di sobra na po yung blessings na ibibigay sa atin ni Lord. Sobra na po yung pagpapala na ibibigay sa atin ni Lord. Paano po kung hindi naman po tayo yakapin ni Lord? Paano po kung layuan tayo ni Lord? Ano po mangyayari sa atin? Di po ba? For sure po, malalayo tayo kay Lord. Hindi po tayo magkakaroon ng time para sa Kanya. Wala po siya dito sa church na to para po sumamba, magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Nasa iba't ibang lugar po yan. Yan po yung mangyayari sa kanila. Dahil wala po si Lord sa buhay po nila eh. Tulad na po na na-share po ni Pablo uli sa 2 Corinto chapter 1 verse 3 to 4. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay maawaing Ama at Diyos na lagi nagpapalakas ng ating loob. Pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na ibinigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Di ba po? Yun po yung masarap pong isipin na yung po palang kalakasan na nakukuha natin kay Lord, dapat po maibigay din po natin yan. Ma-share din po natin yan sa maraming tao na nakakaranas po ng mga paghihirap, kalungkutan, para din po sila magkaroon ng kalakasan po. Kasi kung kikimkimin lang po natin yung nararanasan po natin na pagpapala ng Lord, yung anointing sa atin ng Panginoon, then hindi po natin to i-share sa mga taong nangangailangan. Para saan pa po yung kalakasan na binibigay sa atin ni Lord? Di po ba? Dapat po talaga, bawat isa po sa atin talaga nagpapalakasan po tayo eh. Dapat po kung may nakita po tayo na kapatid na nanghihina, magpalakasan po tayo.
Hindi po tayo dapat na yung magsisiraan lang po, magchichismisan lang po. Kumbaga, dapat po talaga, every now and then, kapag po may nakikita tayo may mga kapatid na nagkakaroon ng problema, pagsubok, dapat po nire-reach out natin sila. Hindi lang po yan trabaho ng ating butihing pastor. Trabaho po ng bawat isa po sa atin yan. Yung magpalakasan po tayo. Yung mag-sharean po tayo ng mga salita ng Panginoon para po magbigay sa kanila ng kalakasan, kapayapaan sa kanilang buhay po. Yan po yung nais po ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil nga po, about po sa mga nararanasan po natin na yan, napakalaki po ng pangako ng Panginoon sa atin. Ito po yung about po sa Hebreo chapter 13 verse 5 to 6. Iwasan niyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Di ba po napakasarap pong isipin na hindi tayo iiwan ni Lord eh. Hindi po niya tayo pababayaan. Sa anumang oras, kapag po talaga tayo nagkaroon ng tamang relasyon sa Kanya, never po niya tayong iiwan or pababayaan. Kaya po yung kalakasan na nare-receive po natin, is sa grace na po yan ng ating Panginoon. Pagpapala po yan ng Lord. Kaya wag po nating sasayangin yung mga pagsama ng Lord sa buhay natin. Kung ngayon nakaranas ka ng pagpapala, ginagawa mo po yung way ni Lord kung ano yung nais ng Panginoon sa iyo. Then after that, mga ilang araw lang, ilang linggo, mawawala ka na naman. Di po, yun yung nakakalungkot po eh. Na pangako nga ni Lord sa atin, hindi niya tayo iiwan. Pero tayo yung nangiiwan kay Lord, di po ba? Minsan tayo yung tumatalikod kay Lord eh. Pero paano po kung yung pangako ni Lord sa atin na hindi niya tayo iiwan or pababayaan, is gawin din natin kay Lord. Hindi natin siya iiwan or pababayaan. Hindi natin siya iiwan in terms of our faith. Hindi natin siya pababayaan in terms of our church. Kung ano yung mga paglilingkod na ginagawa natin dito sa church, hindi natin iiwan. Napakasarap pong isipin na ganun po, na magtugma or magsama po yung pangako natin tsaka pangako ng Panginoon. Kasi tulad nga po na sinabi ni Lord na lahat ng mga pangako natin sa Kanya na hindi natin tinutuloy, hindi natin tinutupad, nakatimo yan sa Panginoon. Alam ng Lord yan kung ano yung mga pangako natin na hindi natin ginagawa. Puro lang tayo pangako. Napakadali pong mangako, di po ba? Kahit sa mga tao, napakadali pong mangako. Lalo pa kay Lord, hindi naman natin nakikita si Lord. Napakadaling mangako kay Lord. Lord, sasamba na ako lagi every Sunday. Lord, magsasali na po ako sa mga service ng church. Pero after that, nasaan? Hindi natin sila makita. Di po ba? Kaya nga minsan napakahirap mangako sa Panginoon. Kasi pag nangako po tayo sa Panginoon, tiyak meron niyang gantimpala. Ito may mabuti or hindi. Pero for sure, may gantimpala po ang Panginoon dyan sa atin. Kung ano yung kapalit niyan about sa mga pangako natin sa Kanya na hindi natin tinutupad or mga tinutupad po natin. Kaya bago po tayo mangako sa Panginoon, make sure po na gagawin po natin yan. Make sure po na lalakaran po natin yan. Kasi kapag po puro tayo pangako sa Lord, then hingi lang tayo ng blessings sa Panginoon, baka hindi po natin maranasan yung pagpapala ng Lord. Kasi nakikita niya parang ito lang gusto mo sa akin eh. Na gusto mo lang akong napagpalain kita. Pero after that, wala ka namang ginagawang hakbang papalapit sa akin. Wala ka namang ginagawang pagsisilbi or paglilingkod sa akin. Di ba po? Yung sinasabi ng Lord. Kaya paano pa po tayo mangangako kay Lord kung every time na nangangako tayo, napapako lang lagi. And lastly po about po sa Deuteronomy 31 verse 8. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot, di panghinaan ng loob. Ayan, inulit na naman po ng Panginoon na talagang hindi po niya tayo iiwan o pababayaan man. Kaya nga, ang gusto ng Lord sa atin, huwag tayong matakot. Huwag tayong mangamba. Bagkus,
magtiwala lang tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo sa magagawa ng Lord. Kasi kung tayo lang talaga sa sarili natin, wala tayong magagawa kung malayo tayo sa Panginoon. Pero kung kay Lord lang lahat natin ibibigay, lahat ng mga kalungkutan, paghihirap natin, kay Lord lang natin lahat ibibigay, definitely po, tutulungan niya tayo talaga na malampasan yung mga pagsubok po na ito. Are you with me pa po ba? Kasi po kung hindi po natin talaga ibibigay kay Lord lahat ng mga nais niya sa atin, yung hindi natin lalakaran po talaga kung ano po yung will ng Lord sa buhay natin, para saan pa po kung paano, bakit po tayo nabubuhay. Minabasa nga po ako kahapon about po sa devotion ko lang din. Share ko na lang din po ulit. Na pag po pala mabuting tao, yung lumalakad po sa will ni Lord, maaga pong kinukuha ni Lord. Yan po yung nasa Bible po. Maaga po siyang kinukuha ng Panginoon. Kasi ayaw parananas ng Lord yung paghihirap dito sa mundo. Kaya kinukuha na siya ng Lord. Kapag tapos na yung kanyang trabaho dito sa mundo. Pero kapag po malayo ka po sa Lord, kapag po wala ka sa Lord, talagang patatagalin po niya ang buhay mo. Ganun po. Para maranasan mo lahat ng paghihirap, maranasan mo ang lahat ng pagsubok sa mundo. Kasi inaantay ni Lord kung paano ka lalapit sa Kanya. Kung paano mo siya uunahin sa buhay mo. Sabi nga po doon na mas masarap ang mamatay agad kapag po bata ka pa lang. Kung baga sanggol ka pa lang, namatay ka na kagad, mas masarap po palang mamatay sa ganun. Kasi wala ka pa pong nagagawa, di mo po nakikita ang araw, ang buwan, hindi mo po nakikita ang mundo. Mas masarap po palang mamatay ganun, ng baby ka pa lang or nasa sinapupunan ka pa lang. Pero mas mahirap pong mamatay kapag po tumanda ka na, ng lahat nakita mo na, naranasan mo na, but still, malayo ka pa rin sa Panginoon. Yun po ang mahirap na katotohanan. Yan po yung sinare ni Haring Solomon po eh. Biruin niyo po si Haring Solomon, siya na po yung pinakamatalino sa lahat dito sa mundo, na nabuhay dito sa mundo. Pero, tingnan niyo po, nagtatanong pa rin po siya. Nagtatanong pa rin siya kung ano ba yung kabuluhan ng bawat pangyayari na ito. Na bakit po marami ang naghihirap, marami ang nagkakasala, marami ang sumasaya, marami ang nalulungkot. Hindi pa rin po niya maisip eh. Kumbaga binigay na nga po ni Lord yung karunungan sa kanya, pero hindi talaga binigay ng Lord sa kanya lahat-lahat. Kasi siyempre pagka nalaman niya na po lahat-lahat, baka na po magmataas na siya sa sarili niya. Baka isipin na niya siya na yung Panginoon. Kaya hindi yung kinaloob ng Panginoon sa kanya. Kaya tingnan niyo po, habang nagahari si Haring Solomon, puro siya katanungan pa rin. Puro siya tanong pa rin dahil kahit na marunong na siya, marami pa rin po siya mga bagay na hindi po alam. Dahil ang tanging Panginoon lamang nakakaalam ng bawat nangyayari sa ating buhay. Kaya po, ultimo hibla ng buhok natin, alam ko lang kung alam po ni Lord yung hibla ng buhok ko kasi paubos na rin po siya. alam po ng Panginoon kung ultimo yung hibla ng buhok po natin. Lahat ng ginagawa natin alam po ng Lord. Kaya nga po dapat po talaga si Lord yung unahin po natin. Yan po yung paraan ni Lord para po talaga mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Kaya po, ang tanong po ngayon, paano nga po ba natin magagawa na lumapit or unahin si Lord sa buhay po natin? Paano nga po ba natin magagawa na i-priority si Lord sa buhay po natin? Kung lagi tayong busy sa trabaho, sa business, sa pamilya, sa maraming bagay, paano natin uunahin si Lord sa buhay po natin? Yan po yung isi-share ko po sa inyo next, na make Him your Lord and Savior ng buhay mo. Kasi kung si Lord yung uunahin po natin na gagawin nating Lord and Savior ng ating buhay, sa tuwing makakaranas tayo ng problema, sasabihin na natin, Lord, Ikaw yung tagapagligtas ko eh. Ikaw yung Diyos ng buhay ko. Alam mo lahat ng gagawin ng mga bagay dito sa akin sa pagkatao ko.
Kaya alam ko, Lord, na gagalaw at gagalaw ka sa buhay ko. Dapat yan po yung maranasan natin eh. Na sa lahat ng problema, pagsubok, tanggapin mo lang si Lord Jesus bilang yung hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Lahat po ng bagay sa mundo ng problema na maranasan mo, for sure po yan, sasamahan ka ng Lord. Pasensya na po. Nadadala ako. Ayon po sa Gawa, chapter 10, verse 36. Narinig ninyo ang magandang balita na ipinahayag ng Diyos sa aming mga Israelita. Na ang tao'y magkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo na siyang Panginoon ng lahat. Di ba po napakasarap pong isipin? Noon po na hindi pa po natin talaga totally tanggap si Lord Jesus. Kilala lang po natin siya eh. Siya po yung anak ng Diyos. Pero never po tayo nagkaroon ng intimate relationship sa Panginoon. Patuloy pa rin tayong lumalakad sa ayon ng mundong ito. Pero tingnan niyo po nung magmula po na nakakilala tayo, especially po nung bago-bago pa lang po tayo nakakasama sa church, nakakilala kay Lord. Diba napakainit natin? Diba every time na worship song, talaga nagtatalunan pa tayo. Dinalakas pa natin yung bunganga natin sa pagkanta, sa pag-awit. Di po ba? Halos magkanda, labas na yung lahat ng pawis natin sa katawan, sa pag-worship. Yan yung mga araw na nagsisimula pa lang tayo makakilala sa Lord eh. Pero after natin makakilala, mga ilang buwan, ilang taon, parang wala na. Nalumbay na. Nanghina na. Di po ba? Parang sabi natin sa sarili natin, ganito na lang yung araw-araw na ginagawa namin every Sunday. Mag-worship, kakanta, magpupuri. Kaya hindi na maibigay yung the best worship sa Panginoon. Di po ba? Aminin po natin sa ating sarili, ganyan po yung nararanasan ng bawat isa sa atin. Kasi kung every Sunday po, para tayong nag-aapoy na mag-worship, na sumamba, na paparating pa lang, papunta pa lang tayo sa church, nag-aapoy na tayo, excited na tayo. Alam ng Lord na siya yung Diyos sa buhay mo, sa puso mo. Kasi kung pupunta ka lang dito, lulugo-lugo ka, parang napipilitan kang mag-church kasi na-invite ka ng pastor mo para lang pumunta. Wala si Lord sa buhay mo, wala si Lord sa puso mo. Kasi hindi siya yung inuuna mo eh. Hindi mo siya tinatanggap bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng iyong buhay. Kumbaga, nakasanayan na po na routine every Sunday, nandito tayong lahat sama-sama. Pero after the worship, during the worship, nakatayo lang po tayo. Nakatingin tayo sa mga nagpapaawit, sa mga nagtumutugtog na kung ano yung ginagawa nila. Di po ba? Pero hindi natin itinutuon yung puso natin, yung paningin natin sa Panginoon eh. Sa mga taong nakapaligid dito sa atin, nakatuon ng ating mata. Pero try nyo lang po mga kapatid. Kapag po yung mata nyo, yung puso nyo, itinuon nyo sa Panginoon, the best worship ang magagawa po ninyo sa Panginoon. Kasi ranas na ranas ko po yan. Napakahirap po magpaawit dito sa taas, sa pulpito. Napakahirap pong tumayo dito sa pulpito. Kasi hindi mo alam kung paano mo ibubuga lahat ng mga word of God sa mga raming kapatid po natin. Baka iba na yung masabi mo, iba na yung lumabas sa bibig mo. Napakahirap po. Pero biyaya na lang po ng Panginoon, kaya po kami nakakatayo dito. Pero hopefully po, bawat isa po sa atin, sa mga susunod po ng mga araw, mga linggo, may priority po natin si Lord. Kasi tinanggap na po natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Kaya gusto na po natin yung ating pagtanggap. Huwag na po natin ikahiya kung ano po yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Gawin na po natin lahat. Kasi kailan pa po tayo gagalaw kapag po wala na. Huwag na po natin antayin din po na mawalan tayo ng pamilya,
kung every time na nakakaranas tayo ng problema, puro lumalayo pa tayo kay Lord. Di ba ba? Next po. According po sa Roma chapter 10 verse 9, na kung ipapakayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakasarap mo isipin yan na kung talaga na si Lord Jesus yung ipapakayag mo sa maraming tao, for sure po yung kaligtasan natin, makakamit po natin yan. Kasi kung puro ibang pangalan yung pinapahayag mo sa mga tao, nahirap mo yun. Kasi puro kasilakan ng tao or yung blessings ng ibang tao pinapangaral mo na hindi mo alam kung blessings ba yan ni Lord or blessings ba yan ng kalaban. Kasi maraming mga tao na talagang pinagpapala pero hindi pala kay Lord galing yung pagpapala na yun. Kundi kay Satan. Pinagkakaloob yun ng Panginoon na mangyari. Na bigyan pagpalain sila ng maraming kayamanan, maraming salapi. Kasi nahanap ng Lord kung paano nila gagamitin yung kayamanan na yun. Kaya nakikita niyo po napakarami pong mga tao ang hindi mayaman. Pero hindi pa rin sure kung saan po ito galing. Kung ito ba'y galing kay Lord o galing po ba ito sa ibang paraan. Pero naingat po tayo dahil tayo po'y maliligtas na kapag po si Lord Jesus lagi yung ating pinakakayamanan ng ating buhay. Kung si Lord po talaga yung ating laging unahin, ipapriority sa ating buhay. At naman po sa Lucas chapter 2 verse 11. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Yan po yung sinabi ng isang anghel doon sa mga pastol po na, yung tatlong pastol po na naglalakad po, nangangabayo po yung time niya. Na sinabi po nila na pinanganak na po sa Bethlehem ang Kristo Jesus, di ba, na ating Panginoon, na siya magiging Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Kaya po, napakalaki pong regalo yan para sa atin ng aking Diyos na ibinigay niya ang kanyang butong na anak para lang tayo maligtas sa lahat ng kasalanan dito sa mundo. Kaya po, napakasarap pong kung gagawin po natin talaga na pahalagahan yung pagsasakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Na namatay sa krus ng Kalbaryo. Kung papahalagan natin yung lahat ng paghihirap, yung lahat ng latay sa katawan ng Panginoon. Kung iisipin natin kung gano'ng kahirap yung ginawa ng Lord para lang tayo maligtas dito sa mundo. Pero minsan nakakalimutan natin po yan. Nakakalimutan natin, naalala po natin yan during Holy Week. Na ay, nga pala si Lord, si Jesus ito, namatay sa krus ng Kalbaryo, maraming latay, maraming latero, ginawa. Pero after that, wala na, makakalimutan na naman natin na si Lord pala yung nangyari kay Jesus. Every Holy Week lang natin naalala, nasasariwa sa ating puso na namatay pala si Jesus sa buhay, sa krus para sa atin, para tayo maligtas. Di ba ba? And lastly po, paano po tayo muli, paano po natin muli na ipapriority si Lord sa ating buhay? Ito po yung about grow in your relationship with Him. Palaguin po natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kumbaga po sa isang pamilya, sa ibang magkarelasyon, pinapalago nila yung samahan nila, di mo ba? Sa mga nagsisimula pa lang na magkarelasyon, pinapalago nila yung relasyon nila. Para nag-isip nila pagka na-convict na sila ni Lord na, ito na yung mapapangasawa mo. Ito na yung makakasama mo the rest of your life. Diba? Kumbaga, ito yung gusto ng Lord sa atin. Na palaguin natin yung ating relasyon sa Panginoon. Palalingin pa natin lalo yung ating relasyon sa Panginoon. Na mas lalo pa natin siyang isip, mas lalo pa natin siyang hanapin.
higit sa lahat, mas lalo pa natin siyang kausapin through prayers. Especially, every time na nababasa tayo ng Bible, every time na nakakarinig tayo ng mga Word of God, nakakapanood sa iba't ibang social media about God, about how God created you, di ba? Kung paano ba tayo lumago sa Panginoon, dapat yun yung lagi nating inuuna. Yan ang lagi nating hinahanap. Kung paano tayo lalago sa pananampalataya natin sa Panginoon. And according po sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Yan po yung sinabi po ni Haring Solomon na magtiwala lang po talaga tayo sa Panginoon. Di ba siya na yung pinakamatalino sa lahat? Pero tingnan niyo po ang sinabi niya, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Hindi po siya nananalig sa sarili niyang karunungan, sa sarili niyang kakayahan. Patuloy pa rin siya nananalig at nagtitiwala sa Panginoon. Pinan niyo po yung kagrabe yung prinsipyo ni Haring Solomon. Na kahit po na matalino ka na, patuloy ko pa rin nagtitiwala kay Lord. Maraming mga tao na na hindi pa rin nagtitiwala kay Lord, hindi pa rin lumalapit kay Lord. Patuloy pa rin nagpangataas. Marami din mga matatalino naman ang hindi naman totally tinatanggap pa rin si Lord. Kaya tinataas pa rin yung sarili nila. Di ba ba? E paano po si Lord na yung tinataas natin lagi? Si Lord na lagi yung pinaparangalan natin lagi. Gano'n niyo po isipin na ano tayo yung tsura ni Lord nasa langit? Kung every time na tayo nasa bahay, nasa sarili nating tahanan, si Lord yung lagi nating pinaparangalan. Si Lord yung lagi nating pinupuri. Ano yung tsura ni Lord, di ba? Isipin niyo, nanay niya yan, o tatay niya yan. Na lagi yung pinapangaralan, lagi yung sinusurprise, lagi yung binibigla ng pagmamahal. Di ba, tingnan niyo yung tsura nila? Pagmasdan niyo po yung itsura ng mga magulang niyo kapag po binigla niyo ng surprise na hindi nila ina-expect sa sarili nila, sa buhay nila. Naranasan niyo na po ba yun na i-surprise yung mga magulang niyo? Ganyan din po si Lord. I-surprise po natin si Lord. Tingnan niyo po, isipin niyo po kung ano kaya itsura ni Lord, kung gano'n siya kasaya, kung gano'n siya kagalak, na ito yung isang anak ko. Patuloy na lumalakad papalapit sa atin. Patuloy akong pinupuri, patuloy akong sinasamba, patuloy akong dinadakila. Kaya bakit hindi ko ito bibigyan ng pagpapala? Bakit hindi ko ito bibigyan ng reward kung ganito na yung ginagawa niya sa atin? Ganyan din tayo sa mga anak natin dito. Na kapag na gusto natin yung ginagawa ng anak natin, binibigyan natin ng reward. Ganyan din ang Panginoon natin. Pero napakahirap kong gawin, di ba? Kasi hindi natin nakikita si Lord. Hindi natin siya nakikita ng literal. Pero lagi mo yung isipin, napakapalad po ng bawat isa sa atin na nakikita ang kalwalhatian ng Panginoon. Kahit hindi natin siya nakikita personally. Nakikita natin yung galaw ng Lord sa buhay natin. Kahit hindi natin siya nakakasama personally. Napakapalad po natin kung yan po yung nararanasan po natin. Kasi every time na magkaproblema po tayo, for sure po, hindi niya po tayo mababayaan. And about po sa Efeso at Roma chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Next po. Sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang may pagmalaki ang sinuman. Di ba napakasarap pong isipin lalo na biyaya po pala ng Lord na tayo po makakilala at makatanggap sa Panginoon. Napakalaking blessings po yan para sa atin. Kasi kaloob po ng Panginoon na tayo po makatanggap. Kaloob po ng Lord na tayo po makakilala. Kasi sa dami ng tao dito sa mundo, marami pa rin po tao ang hindi pa po hinahayaan ng Lord na makakilala.
hindi pa po hinahayaan ng Lord na makatanggap. Dahil iba pa rin po yung nasa puso nila. Hindi pa po sila dumudulog sa Lord. Hindi pa po sila lumalapit. Kaya po nandito tayo mga kapatid na maraming mga Kristiyano po ang ginagamit ng Lord para maging instrumento para yun po yung maipahayag natin sa mga tao hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Tayo po yung magpahayag. Tayo po yung tumulong na maakay sila papalapit sa Lord. Hindi po si Lord lang mag-aakay sa kanila, mga kapatid. Hindi po si Lord ang magsasabi sa kanila na halika dito, pumunta ka sa akin, sabahin mo. Hindi si Lord yun. Trabaho po natin yan mga kapatid. Na tayo nakakilala, nakatanggap sa Panginoon. Trabaho po natin na umakay ng mga kaluluwa. Trabaho po natin na mapalapit po sila sa Panginoon. Hindi po yung trabaho ng Panginoon. Dahil ang Panginoon nag-aantay lang sa mga tao, hindi pa po, wala pa po tamang relasyon sa Panginoon. Trabaho po natin yung bawat isa sa atin. Na mapalad, kaya pumapalad ang mga taong nakakay po papalapit sa Panginoon. Dahil dito po makikita niyo po yung tunay at galaw ng Panginoon. Kung paano po kagrabe yung blessings na ibibigay sa inyo ng Lord once na makakilala ka. Kasi alam ko naman po sa lahat po sa atin dito, naranasan na po ang biyaya ng Panginoon. And hopefully po sa mga tao po na wala pa pong tamang relasyon sa Panginoon, maakay po natin sila dito. At yan din po ang ginagawa ng iba't ibang mga churches dito sa bansa, kahit sa buong mundo po. Kung mapapansin niyo po, napakarami po mga worship leaders, worship team sa iba't ibang panig ng mundo. Ang talagang nag-boom, nag-expel po talaga, gumayabong po ngayon. Kasi ginagamit po nila yung kakayahan nila para po ma-spread po yung mga word of God through songs, through singing ng worship po. Okay po ba? Kasi kahit po kumakanta ka lang, kahit po napapatugtugan ng mga worship songs, mga mensahe niya po yan na galing po sa Panginoon. Na magbibigay sa inyo ng kalakasan, magbibigay sa inyo ng talagang pagtitiwala sa Panginoon na magpatuloy po tayo. And lastly po, about sa Colossus chapter 2, verse 6 to 7. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, namuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalataya na tinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Yan ang sinasabi ko na patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon dahil nakakilala po tayo, nakatanggap po tayo, at hindi sila tinanggap po tayo ng Lord bilang Kanyang anak. Yan po yung napakalaki pong pagpapala sa ating Panginoon. Kaya huwag na po natin sayangin yung pagiging anak ng ating Panginoon. Huwag na po natin sayangin yung ating paglilingkod sa Lord. Nakapagsimula na po tayo na maglingkod Ba't di pa po natin lubos-lubosin yung paglilingkod sa Lord? Ba't hindi pa po natin totally gamitin yung ating buhay para po sa Lord? Kasi ang dami pong pangako ng Lord sa atin. Yun lang pong pagpapala, yun lang pong blessings, yun lang pong kayamanan na hindi yung busukan akalain na ibibigay sa inyo ng Lord. Mararanasan niyo rin po yan. Kasi napakarami na po sa atin na nakaranas po ng pagpapala ng Lord na hindi po nila inaasahan. Hindi po nila in-expect na, ay, narisip ko ito dahil ito sa pagpapala ng Lord. Kasi ang hinihingi na lang natin minsan, napakaligit eh. At hindi pa natin lakihan ng hinihingi ni Lord, di ba? At hindi yung ating pastor, napakalaki po ng hinihingi niya sa Panginoon. Yung magkaroon lamang tayo dito ng isang pinakamalaking sanctuaryo dito sa lugar na ito. Para sa tao, napaka-imposible din po tayo. Pero sobra-sobra nagtitiwala ang ating pastor sa Panginoon ay bibigay pa ng Lord sa atin. At gagawa ang Lord ng paraan para po matuloy yung hinihiling ng ating pastor. Mapagtayo natin ang ating Panginoon ng isang sanctuaryo kung saan po talaga siksik-tiktik at umaapaw yung mga kaluluwa na papasok sa sanctuaryo ito. And ito po yan, ating na po i-claim na po yan, kasama po ng ating pastor. I-claim na po natin yan, lagi po natin itulog yan sa panalangin. Lagi po natin ilapit sa Lord po yan, na mangyari po yan. Kasi hindi lang po tayo ang totoong ang tanging mga maliligtas po. Napakarami po mga tao dito sa Malipampan, sa buong Bulacan, sa buong San Ildefonso. Ang wala pa pong tunay na relasyon sa Panginoon. Kaya ngayong mga palang po talaga, dapat po gumagalaw na po tayo lahat.
Kasi papalapit na po talaga ang end times. Yan po yung ating talagang paghandaan po. Kasi kung hindi po natin yung paghahandaan, baka kung naliwan tayo ng ating mga mahal sa buhay. Mabulat po tayo sila na rapture na tayo na iwan pa po dito. Kaya yun lamang po, mga kapatid, ang aking masishare sa inyo. Dako lang po tayo sa conclusion. About po sa Mateo chapter 6, verse 30. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Napakasarap ang isipin niya na sa ating pong pagsunod, ibibigay mo ng Lord sa atin yung siksik, lig-lig at umabok na pagpapala na hindi natin sukat akalain na marireceive natin. Kung tayo totoo lamang na magtitiwala sa Kanya, maglilingkod sa Kanya at susunod po sa Kanya.